Happy birthday to you. Woo! Happy birthday to you. Woo! Ayan, welcome back to our channel mga guys. And today, birthday po ng ating pinakamamahal at pinakamagandang babae sa balat ng Pilipinas. Eh, yung asawa ko pala. Pangalawa lang kayo, Ma'am Sara. Una yung asawa ko. Right mga guys, dito tayo mga guys, no? Mag-greet tayo ng happy birthday sa ating pinakamamahal na Vice Presidente si Inday Sara po. Happy birthday po sa inyo, ma'am. At ilang taon na kaya kayo? And today, meron akong isi-share sa inyo mga guys. Ito, magandang balita to dahil sa latest survey ngayon, nangunguna pa rin ang ating number 1 na hopefully na magiging presidente. Hopefully lang kasi hindi pa kasi siya nag-declare na tatakbo siya, di ba? Pero, ma'am, ikaw na talaga ang pinaka-potential dyan. Wala na kaming makita talaga. Yung mga tambalustos mo lang, wala. Wala tayo dyan, ma'am. Patay ang Pilipino dyan sa mga yan. Alright, ipakikita ko muna sa inyo mga guys. Itong latest survey. Sa online survey ito ha. Ay ang pinaka-pinagkakatiwalaan sa mga pangunahing opisyal ng gobyerno sa bansa. Batay sa pinakabagong online survey ng Tangere App, nakakuha ng 60% na trust rating si BP Duterte habang 52% naman ang kanyang satisfaction rating. Pero bahagyang bumaba ang satisfaction at trust ratings nito kumpara noong Marso. Si Pangulong Ferdinand Marcos naman ay may 56% trust rating. Bahagya ring nadagdagan ang bilang ng mga kontento sa performance ng Pangulo na nasa 43% mula sa dating 42 noong Marso. Mapapansin din na magkakapareho ang trust ratings ni dating Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Ginawa ang survey nitong May 22 hanggang 25 na sinagutan ng 2,000 participants. Yan, most trusted pa rin ang ating Inday Sara. Oo, overtaken pa niya yung Pangulo. Paano naman kasi yung Pangulo, iba-iba yung payag. Mahirap paniwalaan yung unang sasabihin niya, baka the next time baliktad na naman sasabihin niya, di ba? Alright, makikita niyo talaga natin, no? Yung masa, yung mga tao talagang nasa puso, nasa Duterte pa rin. No, hindi talaga yan madidinay. Kahit na yung mga congressman nga pasugod-sugod pa sila dun sa Zambales, akala nila, pinipilit pa nila talaga yung mga tanong, pero yung mga tao talaga nagsasabi na mas mabuti pa yung panahon ni Duterte. Alright, at kaya pag-usapan natin itong Maizu Rally mga guys, no? Ito, nahihirapan talaga sila dahil sa pagkuha ng permit, talagang malalaman. Hindi naman pwedeng pa-underground yung movement kasi hindi rin pwedeng hindi mapaalam sa mga tao, no? Pero sige lang, abang-abang lang tayo at makinig lang tayo po palagi sa mga kasamahan natin dyan, ng mga vlogger, no? Na nagsasabi ng totoo, hindi fake news. Yan, at ito, pangalawang video, ipapakita ko po sa inyo na yung bali, pinuri po si BP Sara ng dating opisyal ng NTF-ELCAC. Alam mo na naman natin yung NTF-ELCAC, ito talaga yung lumalaban sa mga komunista, no? Malaki ang talagang improvements na nagawa nito, no? Kasi meron din akong mga kakilala mga sundalo at talagang napuntahan din namin yung mga lokasyon na na-convert into magandang society na. Meron na schools, no? Na-improve na talaga yung number 1 projects ng mga sa NTF-ELCAC, yung roads. Oo, yung number 1 yung mga daan, sinemento agad para ma-access yung mga lugar para yung mga komunidad na talagang ini-invest ng NPA madandahan ng maalis yung mga NPA at saka yung mga tao talagang maipabalik sa lipunan, ano? Yung mga anak nila, no, nabigyan ng mga schools, maliliit na schools, maliliit na mga clinics, at least yung mga tao may takbuhan na sa mga problema, hindi katulad nung una na hindi pa napasok na sundalo yung mga yan, talagang puro infested ng NPA, at saka yung, alam naman natin yung mga NPA, yung kinabubuhay nila, kumukuha lang talaga sa publiko, no? At talagang iba namimilit pa. So ngayon, maganda tong NTF-ELCAC mga guys kasi ang ambag po ni ating BP Sara, no? Talagang pinuri ni Miss Ma'am Badoy. Ito, pakinggan po natin itong mga guys. Dating mataas na opisyal ng NTF-ELCAC kaugnay sa mga ambag ni VP Sara Duterte sa gyera kontra CPP and PANDF.
Isang araw bago ang kaarawan ni Vice President Sara Duterte sa Mayo 31 ay nagpahayag ng paghanga ang isang dating government spokesperson sa mga naging ambag nito sa laban kontra CPP, NPA, NDF. Lalo na at si VP Sara rin ang Education Secretary ng bansa. Sa panayam ng SMNI, iginit ni former NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy na malaking tinik sa lalamunan ng ACT Teachers at Kabataan Party List ang Vice Presidente. Lalo na sa recruitment ng mga guro at estudyante sa mga kaliwang operasyon. Napakalaking balakid. Dumating na yung pinakamalas na buhay nila. You know why? Kasi ang Vice President natin, no, nakausap ko yan yung puso niya, puso ng nanay din no. Hindi naman siguro unusual yon, no. Ang pagkakaiba lang kasi ngayon, alam na natin yung information. Si Vice President, dahil taga Davao siya, first hand ang kanyang experience sa karahasan ng mga CPP, NPA, NDF, naging mayora pa siya. Kilala si VP Sara na all out sa kampanya kontra komunista, kahit anong mayora pa lamang siya ng Davao. Dahil dyan, target siya lagi ng mga black propaganda ng left-leading party list organizations. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan, at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Alam na alam niya yan at hindi din siya titigil. So gaano kalaking balakid. Napakaswerte natin ng ating DepEd Secretary ay ganyan. Kilalang kilala niya ang CPP at hindi siya mag-aatubili, no, na gagawin kung ano ang dapat niyang gawin. Kahit na pinag-resign man sa pwesto bilang Education Secretary, hiling ni Dr. Badoy sa kaarawan ni VP Sara ang patuloy na kalakasan at manatiling tagapagbantay ng mga kabataan laban sa NPA recruitment. We're very grateful that the Vice President na DepEd Secretary, sakto talaga, no? Sakto talaga. Very, very brave, very courageous, very clear. Kilalang kilala niya ang kalaban na ito at hindi siya natatakot. Alright, and that is why number 1 pa rin yung VP Sara natin, mga guys. Yoo! Panalo, VP Sara. Yes, thank you po. At saka happy birthday po sa inyo, Ma'am Sara. No, we wish you a good health. Talagang good health, state of mind, talagang straightforward kayo. Saludo po kami sa mga ginagawa po ninyo. At saka inaabangan po namin, Madam Sara, yung mga declaration po ninyo, ha. Huwag nyo po kaming kalimutan. Alright, happy birthday, Ma'am Sara. And don't forget to subscribe. Hanggang dito lang tayo, mga guys, ha. Thank you for watching, mga guys.